Assalamualaikum and good day to each and everyone, especially to you, Mom Sophie. So I am Latif Elham, the reporter today. So my topic is focused on the method of community organization. Methods of community organization. So when we say community organization, is yan yung mga nagtatrabaho or nagtutulong-tulong para mapabuti ang at mapaganda ang community. Kasi when we say organization is yan yung nag-aayos, yan yung mga taong nag-organize ng bagay-bagay, mapa-community man yan or event program. So sino nga ba ang mga nag-organize na yan? Of course tayo, kung sino man ang nagvo-volunteer dyan. So, pwede ba tayong mag-volunteer dyan? Of course, kapag tayo ay nasa community, pwede dyan ang resident or kahit sino. Kasi kapag nagtutulong-tulungan, edi mas lalong mapabuti ang community. Like for example, nasalanta ng bagyo, na damage ang community or lugar. So, dyan papasok ang community organization para magtulong-tulong ayusin ang community. Hindi lang ang may damit or ID na pang community ang pwedeng tumulong dyan sa pag-organize ng mga nasalanta ng like sa pamamagitan ng pagtulong ng mga nasalanta, paglilinis, pag-aayos ng lugar. So, here are the following method of community organization. So, community organizing exemplifies processes and strategies in order to achieve its goals. The following are several methods of community organization. Number 1, social preparation. This is related to community readiness. It has 4 stages. So, social preparation. So, ang social preparation is in community is ito yung gumagawa ng ugnayan or papatibay ng tiwala sa bawat isa, and ito yung sharing idea, and ito yung nagpapahanda ng community para sa pagbabago, and ito yung nagpapahanda sa mga ng community para sa pagbabago or pagbibigay ng awareness. Like for example, kapag may festival or may program sa barangay nyo, kailangan ang social preparation para di mabigla or magtaka ng mga kabarangay nyo. So, ang social preparation have 4 stages, which is, so first is General Assembly. So, familiar naman tayo sa General Assembly, diba? Sa mga barangay natin, lagi natin naririnig na may General Assembly na naman. So, when we say General, lahat yan, pangkalahatan. Kumbaga, sa komunidad, lahat ng person sa isang community. Sino-sino nga ba ang mga involved dyan? Ang mga parents natin, and pwede din tayo na may alam na sa nangyayari sa community natin. So, ano nga ba ang meron sa General Assembly? Diyan na yung pagpapatulong-tulungan para sa pagdebate, pagpili ng official, pagpapatupad ng budget para sa mapabuti ang isang community, and bawat isa nagbibigay ng idea. So, that is the General Assembly. So, next is formation of communities. So when we say for formation of communities,
we're talking about the process of creating a group of people sa organization or mga taong nagtatrabaho na may special task or project, diba? Sa mga organization or program, may mga tao na person doon na may suot na communities. Yun yung communities. Yun yung mga may special task or may tungkulin na kailangan gampanan sa isang program. Kailangan magkaroon ng isang committees because para may makagawa or maging maayos ang organization. Kasi kapag walang committees, walang magagawa ng mga special tasks like kumbaga makadzaliga sa yun. So, walang magagawa yun. So, saan ba nakukuha ang mga committees? Or sino-sino ba yan? So, yan yung mga nagvo-volunteer or yan yung mga may alam or may maitutulong, may idea about dun sa organization and program na yun. So, that is the formation of committees. So, the third is survey of needs and prioritization of project. Survey of needs and prioritization of project. So, ito yung process na ginasurvey nito ang bawat pangyayari. Ginasurvey nito ang bawat pangangailangan ng bawat tao sa isang community, like yung leader or pangulo ng isang community. Kailangan nilang i-survey ang bawat needs ng komunidad nila at i-priority yung mga projects sa lugar nila, like paggawa ng kalsada. So, fourth is the preparation of trainings. All these activities are implemented using the participatory approach. Preparation of training. So, ito yung sa isa, 'di ba, sa isang organization or program, may mga kalahok dun. So, they need to prepare or training for their performance para makagawa ng better program sa isang organization. So, all the activities are implemented using the participatory. So, that is 4 stages of social preparation. So, let's proceed to the number 2 of methods of community organization. So, number 2, educational and training communities organization is essentially a learning process, and central to it is the development of awareness through experiential learning. Upon 1988. So, education with training. So, education with is very important to the community organization. Education, nakapokus ito sa knowledge through forming learning like attending class, reading book, and theoretical understanding. Mahalaga na pag-aralan natin ang bagay-bagay dyan. Diyan na napapasok ang mga theory natin and para na din or may idea tayo sa bagay-bagay and para alam na natin i-handle ang mga bagay-bagay. Kasi may alam tayo or may napag-aralan tayo. So, sa training naman is, ito yung na-emphasize ang knowledge through hand-on exercises, simulation, and real-world project. Ang training is nakakatulong ito sa development of skills natin. Malalaman natin kung kaya ba natin or hindi. So, mai-emphasize natin ang abilities natin with the help of training. Sa pagko-combine ng education and training,
nakakakuha tayo ng mahusay na skill set. Kasi ano ba ang mahalaga, theory or experiences? Of course, mahalaga silang dalawa. Because kapag wala si education, mahihirapan tayo mag-isip ng idea sa work or sa isang organization. So, kasi wala din natin mapag-aralan. So, kapag wala naman si training, hindi natin magagawang isipin ang mga bagay-bagay, hindi natin kayang isulat ang mga bagay-bagay. So, it is important na sa isang work organization or sa pag-organize ng community is may experience and pinag-aralan tayo. So, like for example, sa CWTS natin, is dapat maglinis lang tayo sa sinabi ni ma'am. Theory muna kailangan muna natin pag-aralan ang about sa CWTS or para magkaroon muna tayo ng knowledge para pagdating natin sa training, may idea and knowledge tayo. Number 3, value orientation. Since the desired ends of community organizing are people empowerment, self-realize, and participation, there is a need to transform the negative value of the people from selfish individualism to one that is socially oriented. It essentially entails value reorientation or transformation. So, sa value orientation, tumutukoy ito sa hanay ng mga paniniwala sa loobin at pagpapahalaga na gumagabay sa pag-ugali at paggawa ng desisyon sa mga bagay-bagay. It shapes how perceive the word of makipag-interact sa ibang tao. Kasi ang value orientation is nare-reference niya dito ang set of beliefs, attitude, and values natin na magaguide niya ang behavior and decision making natin. Kasi ang values is ito yung pangunahing paniniwala tungkol sa kung ano ang tama, mali, maputi at masama, mahalaga at kanais-nais. So, ang mga ito ay nagsisilbing gabay na mga prinsipyo sa ating buhay. So, that's why mahalaga ang value orientation. So, let's proceed to the number 4, which is mobilization. So which is the last. So, mobilization, this refers to the process where So, when we say mobilization, so ito yung nagpapakilos sa bawat isa. Like, hindi nito tinitignan ang bawat katayuan ng tao. Pantay-pantay dito. Pantay-pantay dito. Isa-isa silang gumagalaw, nagbibigayan ng idea and information upang makamit ang isang layunin o hangarin. Like for example, sa pag-election, nagmo-mobilization ang mga tao to support the candidate. So that's the 4 methods of community organization. So that's all. Thank you.